Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. O mga kabunyog, pag-usapan natin kung ano, nagdadrama sa kalusugan si Duterte. ha? Nagdadrama, sumulat siya sa judges ng ICC, pre-trial chamber. Ang laman ng sulat niya, maiksi lang yung sulat, pero ang buod ng sulat niya, hindi siya a-attend. Hindi siya a-attend sa hearing ng ICC sa February 23, 24, 26 at 27. Hindi daw siya a-attend. Physical man, ibig sabihin hindi siya pupunta dun sa korte o kahit video conferencing online, hindi. Last time kasi, nung unang hearing niya noon, matapos siyang maaresto, umattend siya pero video conferencing. Online. Dito, kahit online, hindi daw siya a-attend. Ang paliwanag niya ni Duterte, ang sabi niya, I am old, tired, and frail. Kumbaga matanda na siya, pagod na, at saka mahina na daw siya. At saka, hindi niya naman daw maaalala yung mangyayari dyan sa legal proceedings na yan. Kasi, within minutes daw, nakakalimutan niya na. Di wag na lang daw siyang umattend. Ayan ang sabi niya, I do not wish to attend legal proceedings that I will forget within minutes. Wow. Imagine niyo yan, mga kabunyog. Within minutes, ibig sabihin, na pag umattend siya sa hearing, pagkatapos ng ilang minuto, mawawala na, hindi niya na rin maaalala. Ang pinapalabas dito ni Duterte, malala na yung kanyang kalagayan, nakakalimutan niya na lahat. Kumbaga, kung makikinig man siya doon sa sa proceedings o sa hearing, wala rin daw saysay kasi pagkatapos ng ilang minutes, yung napanood niya, narinig niya, makakalimutan niya na rin. Ganun daw kalala ang kanyang kalagayan. Hiniling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na siya dumalo sa confirmation of charges sa International Criminal Court sa February 23 to 27. Sa isang liham niya habang nakapiit sa ICC Detention Center, sinabi ni Duterte na ayaw niya ring sundan ang proceedings sa labas ng korte. Hindi niya raw kasi kinikilala ang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa kanya bilang isang Filipino na pwersahang dinala sa dahig. Kasinungalingan raw ang alegasyong pinamunuan niya ang patakaran para sa extrajudicial killings. Ayaw na rin daw niyang daluhan ang proceedings na makakalimutan niya rin agad. Matanda, pagod at mahina na raw siya. Kaya sana ay igalang ng korte ang kanyang katahimikan sa selda kung saan siya inilagay. Una nang nilinaw ng ICC na hindi paglilitis, kundi pre-trial hearing ang magaganap sa susunod na linggo. Aalamin doon kung may sapat na ebidensya para gawin ang paglilitis. Alam niyo mga kabunyog, grabe namang drama yan. Grabe namang drama yan. Actually, tama yung obserbasyon ni ay yung comment ni Senadora Leila de Lima, ni Congresswoman Leila de Lima. Ay nakagawa ka pa nga ng sulat sa ICC. Nakagawa pa siya ng sulat sa ICC, sa pre-trial chamber. Paano ka ngayon makakasabing malala na ang kalagayan mo? Samantalang nakagawa pa siya ng sulat. At ano pa yung pagkakapaliwanag niya sa ICC? Malinaw pa yung niya. Tapos paano niya sinasabing wala na siya? Ganito kasi mga kabunyog, mga kababayan. Hindi ka pwede na mag-waive ng appearance. Ibig sabihin, hindi ka a-attend. Hindi pwede yon. Hindi ka pwedeng mag-waive ng appearance. Kailangan ang susulat mismo yung accused, hindi pwedeng yung lawyer. Yan ang requirement sa rules ng ICC. Kailangan ang susulat mismo kung waiver ng appearance, ibig sabihin hindi ka a-attend, ayaw mo. Ang rule ay ikaw mismo ang susulat, hindi pwedeng lawyer. Ngayon, ang problema, 'di ba ang sabi nila, hindi na kayang sumulat ni Duterte, hindi na kayang
mag-isip ni Duterte kasi ano na siya, yung cognitive ano niya, sira na, wala na daw. Hindi na. O paano siya makakasulat kung sira na yung kanyang pag-iisip, cognitive ano niya, hindi niya na naiisip yan. Ang problema naman, pag hindi naman siya susulat, hindi naman siya pagbibigyan. Kasi ang nasa rules, dapat siya ang susulat. Kung waiver, i-waive niya. So ang ginawa nila Kaufman, magaling din ito magdrama si Kaufman eh. Ang kaya lang daw ni Duterte, maalala, mga ilang minuto lang or oras. Pagkatapos daw doon, wala na. Kaya ang ginawa daw ni Duterte, sabi doon sa sulat ha, ang ginawa ni Kaufman, habang kaya pa ng isip ni Duterte, re-record na nila. Pagka-record nila, nakalimutan na ni Duterte yon. O, pinaliwanag nila, tapos pinapirma na. Pagkatapos naman pumirma nun, limot na naman. Kumbaga, ang pinapaliwanag nila, masyadong malala na ang sitwasyon ni Duterte. Kaya nga hindi daw ito attend kasi sabi dito ni Duterte, I do not wish to attend legal proceedings that I will forget within minutes. Ganun ba? Ganun na ba kalala si Duterte? Ha? Kaya nga, ang sagot ng ICC, ito ano, ICC statement, ito yung ICC statement on former President Rodrigo Duterte's letter waiving his appearance at the confirmation of charges hearing. Anong sagot ng ICC? It is just a request from the defense for now. It will be for the ICC judges to decide on it at this stage. O yun. Ibig sabihin, kahit may sulat si Duterte na hindi siya makaka-attend kasi hindi na raw kaya ng isip niya. Kasi pag-attend daw, pagkalipas ng ilang minutes, nakakalimutan na rin. Ang sabi ng ICC, hindi automatic yan. Hindi naman ibig sabihin na nag-request siyang hindi a-attend, pagbibigyan na yan. Didesisyonan pa ng judges. Kasi ang gusto ng judges, makita talaga si Duterte. Ano ba talaga? Kasi ang sabi, malala na. O sige, dalhin sa korte, tingnan natin kung malala na nga talaga ang kanyang kalagayan. O ayan, kahit ang prosecution sa ICC naglabas na ng kanilang formal na reply o kanilang reaction doon sa request ng kampo ni Duterte na wag itong umattend o mag-appear sa confirmation of charges hearing. Sabi ng prosecution, hindi dapat payagan si Duterte na wag mag-attend. Kasi wala namang reasonable na dahilan para siya'y payagan. Ang totoo, malakas pa si Duterte, fit siya na mag-stand sa trial at umattend sa confirmation of charges hearing. Kaya sabi ng prosecution, hindi dapat pagbigyan si Duterte. Mukhang sobra naman ang drama nito ni Kaufman para kay Duterte. Hindi daw makaka-attend sa physical, yung face-to-face. Hindi daw makaka-attend. Kahit sa video conferencing, hindi rin daw. Bakit? Ang rason, wala namang saysay na umattend siya kasi kapag umattend siya sa video conferencing, pagkatapos nun, within minutes, limot na rin. Kaya wag na lang daw. Parang ang pinapakita ni Kaufman, masyado nang malala ang sitwasyon ni Duterte. Ang problema ay siyempre ang sabi ng ICC, hindi pa namin matatanggap 'yan. Hindi pa sigurado 'yan na hindi napapayagan niya na hindi umattend. Titingnan pa muna ng pre-trial judges ng ICC kung pagbibigyan siya. Kaya pag pwedeng ang paano niyan, ang gagawin ng ICC dalawa eh. Una, mag-attend. Hindi pwedeng hindi. Kahit video conferencing, padaluhin. Yun ang pwede. O kaya, pagbigyan talaga na hindi pwede. Nag-waiver si Duterte. Sumulat para hindi na daw siya a-attend. Kaya malalaman natin ang final na decision ng ICC pre-trial judges kung pagbibigyan si Duterte na wag umattend kahit video conferencing, hindi. Ibig sabihin, abogado lang ang a-attend. Or,
Sabihin ng korte, umattend, physical, o kaya umattend kahit video conferencing. Yan yung malalaman natin sa susunod na mga araw. Pero ang malinaw ngayon, yung drama sa kalusugan ni Duterte na hindi na nito kayang mag-isip, hindi pa kaagad tinanggap. Hindi natin sinabing hindi tinanggap. Hindi pa kaagad tinanggap. Mag-aaralan pa daw ng mga judges. Kung talagang malapit na 19 na o 23 na ang hearing. 23. Kaya mula 23, 24, 26, 27, tuwing alas 5 ng hapon, mag-abang kayo sa aking pages at channels. Ila-live stream natin ang hearing na yan. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yun na nga, ang impormasyon, ayaw ni Duterteng umattend. Wini-wave niya. Dati kasi umattend siya noon, video conferencing. Ibig sabihin, video online. Ngayon, kahit video ayaw niya. Video conferencing. Totally, ayaw niya. Bahala na yung abogado niya si Kaufman na umattend. Ay hindi naman pwede yun. Papayagan lang yan ng ICC sa napakalalang mga sitwasyon. Hindi naman malala pa ang sitwasyon ni Duterte. Kaya lang, ang sinasabi ng kampo ni Duterte sa pamamagitan ni Attorney Kaufman, malala na daw ang sitwasyon. So, abangan natin kung pagbibigyan siya. Pwedeng pagbigyan or pwedeng hindi. Kaya malalaman natin, mga kabunyog, mga kabayan. Magandang araw sa inyo lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.